Balay ko ng Ginoo. Welcome. Dako kayo na po, salamat sa Ginoo sa among biyahe dahil po sa Mindanao. Wala ka, current this time is good nga makita na mo, makuyog na mo travel, long travel ang mga bata. We were like bus and boat and, dugay kayo na travel. But, ngayon ko, life-changing experience yun ako because ma-feel yun ako the burden, ang kabugat sa mga areas. And I realized nga, Lord, gamay ra gyud ikay kinig mahimo, with our growth compared sa need sa Bohol o sa laing lugar, sa mga kanasuran, gamay ra gyud kay mig grow. And I realized nako nga, Lord, kinahanglan gyud ko mo grow nimo. And that's why, our topic is actually very important. The growth of the ministry, maayo nga nidako imong ministry, daghan kag mahimo. Pero the measure really of growth, kinanglan maparisan yun na or ma-foundationan yun na og time sa Ginoo. Ako usbon, bisag unsay imong gibuhat niya, kung wa na nagparis og pag-ampo, it will just be activity. Daghan kaayong makawali, daghan kaayong maka-evangelize actually, daghan kaayong, I've been to evangelistic ministry, daghan kaayong maka-teach, daghan kaayong maka-prophesy, within your own heart, within your own word, pero ang kanang time sa pag-meditate o time sa pag-ampo, mao ginay mo determine kung unsa nga klase nga bunga, mao ginay mo determine kung unsa nga quality ang imong gibuhat diya sa bulhaton sa Ginoo. Wala ko nagingon nga kung nitubo ka, sayop ka, no? What I mean is that unsa giladmon ang imong pag-ampo. Unsa imong giladmon ang pag-spend time niyo sa Ginoo, mo na siya mo determine, mo na siya ilhanan sa tinuod yun nga epekto kung naa kay bunga. Sabuta? Na mga tao nga naghunaw na nga, basta kinadak kita mo sa Amerika, daghang kay mega churches. They have pila ka 100,000 ang ilang mga membro. Pero very corrupt, pabagsak nga movement. Sabuta na? Dili ta gusto ingon ana ang atong group. Wa po ko ningon nga kay gamay, dapat gamay ra dayta. No, it doesn't work like that. It is really true nga ang imong time gid sa Ginoo mao ginay pinakadakong butang nga ilhanan. Mao nay litmus test. Mao nay sa tawala kung magrinaduhay ta sa imong pagkakristohanon, dili ang imong pag-attend sa simbahan. Doon wa ko ningon nga daotan ang pag-attend dapat usala sa ka-basic lifestyle, pagpanangyaw, usala sila ka mga timailhan, mga bunga na, pero ang imog yung maklaro yun, diferensya sa mga alagad sa Ginoo o mga gigugmagid sa Ginoo, as maugid ang panahon yun sa pag-spend time sa Ginoo. That's why, importante kayo pag-ampo, meditation, even in the Bible, nariingon diha, my house would be called a house of prayer. Wala yun yung house of worship, no? Daghan kayo mga kasimbahan karon, nagsige na lang concert, nagsige nagtukar. Even the church is not called a house of preaching. You can prophesy in the church. When the Holy Spirit leads, may mong lead, may mong tindog, anak. But the church purpose is supposed to be is a house of prayer. Ang hitabo sa itong mga kasimbahan karon, sama sa dens of robbers, thieves and robbers, mga kawatan o mga tulisan. Yung sila nga, kanang usa na tulisan, kanang sa paghatag. Of course, kanang paghatag, di na mo makawat. Tingala ang type na himo ng tulis, kay iya Ginoo sa Ginoo. Di ka makapangawat sa Ginoo in terms of your finances. Makapanulis pa hinon ka, kaya nakikita man siya. Ang Ginoo makita man tayo. Pero kanus aman makapangawat ng mga Kristiyanon. Makapangawat ng mga Kristiyanon when they involved in a ministry. In fact, corely, sa dihang nakasabot sila sa kaluwasan, unya, wala na gid sila contact kinsay nagluwas nila. Or they go, kanang mentality, actually, mo end up na sa mentality, ngayon mentality nga gingon og, importante lang maluwas ko. Of course, yung ka, biblical man na kay, what profits a man if he gains the whole world and lost his own soul? Di ba? Tinuod ang importante nga maluwas ka. Dili ang mga niluwas, ang ilang kinaiya, maniguro nga maluwas lang. Kahinomdom mo sa mga simbahan karon,
Mao gini, ay hapit na ba time, importante lang yun, nga maluwas lang yun ko. Kawatan gid ang utok. That's why di ka pang mga di mahigugma sa uban, dili manangyaw, dili mag-disciple, kaya nga no, gipaniguro gid nilang malangit lang gid sila. And that is actually mga kawatan. Para nila advance ni, but really, mo ni dating pamaagi, dating daan ni siya. Mo ni tinuod nga dating daan, no? Ang pamaagi sa Ginoo gid sa growth, ang pamaagi sa Ginoo. Even in the city, I do believe ang ilang growth, Davao, is byproduct of the prayer. Si Bishop Cubos, sa mag-travel siya, sa kalisod, malongin siya, vision siya nakita, adto ni sa bukid dito, alas 4 pa na nag-pray hangtod dito alas 8. Why undang? Lagi nag-access, naghapon og insinso dito sa kalangitan together with the prayers of the saints. Yun ana dapat ang measurement. Dili kayo, of course I get excited to see mass baptism. I get excited, in the spirit to see a lot of people coming to the Lord in the divine appointment. But I really know deep inside as a man of God that ang tinuod yun or ang importante yung butang, what is the prayer behind the ministry? What is the communion with God behind the activities of the church? Kung ang sitihin pa lang, pulos lang, revival, mga makita nimo pero wala gilad mo sa pag-ampo, makaingon yun ko nga kapoy yung kaayo itong ason. So, rely ko ng Ginoo that, in whatever gift nga naa nilang Bishop Cubos, in small way or big way, ila ginag-take advantage. And they really, take time. Mo nang natay prayer mountain, na ay light of power, na ay, kaning mga butanga, nga ni ipikto into ministry. Makahimo ang system of ministry, pero naapoy lifestyle of prayer. Naapoy lifestyle of meditation. This is actually very important. That's why, very blessed kay ko sa wali ni Bishop Cubos that he really said nga sa public corporate prayer daghang istorya pero sa time sa Ginoo paminaw dapat. This is actually one of the art of meditation. Ato ning gisuway kubkub. Now wayon ta ko nga di unta ta mo kubkuban o gayo, but I will not limit it. After this topic will become very serious. After this topic ibigaunahan ani, we'll talk about very deep things about vision, about calling sa Ginoo. Ang atong isgutan pa karon mga kanang components, technicality. Of course, klaro yung kaayo nga ang Ginoong Hesukristo may atong pangitaon. That is very core. And we'll talk more about that even karon. Pero we'll talk about really the path of the saints, the path of the apostles, the path of the prophets nga gigamit sa Ginoo aron ang ilang mga clues mo'y atong tikangan ra gyud. Di na ta mo gamit og unsa nga sakyanan, pero ang ila lang yung vehicle towards that. Kay mao na atong gusto nga mahitabo sa atong mga kinabuhi. Dalay ko ng mimiyaon nga diha. I was really overwhelmed in my trip. It's full of tears na gyud the trip. Sige gyud kog hilak pag ato na Mindanao. And ko nga Lord, mo ipikto gyud ta magili lang sa Mindanao, sa among lugar, kundi sa kanasuran Lord kay tinuod gyud na gyud missing daghan gyud kaayong bangag sa ministry locally and internationally nga wa pa ni fill up sa body of Christ. Ni bubo gisaad sa gyud bubo niya ang espiritu, pero ma-imagine ninyo unsa ka bankrupt ang simbahan, unsa ka bankrupt ang mga lugar sa espiritu sa Ginoo, sa pamaagi sa Ginoo. And that's why morning challenge nato dapat i-take up na ni mga challenge. Tangalay kung nagtan-aw ka karon, ay na sa under ako pastor John, under ako sa leader. No, I tell you, kinahanglan mo rise up ka to the calling. Ikaw nga naadiri naagi ka special nga tawag. I really do believe. Naagi ka special nga tawag, kung matubag na nimo nga tawag, maabot na nimo, dili kinahanglan nga makadungog ka nga imong ngalan mo igitawag, basta mo respond ka na nga tawag. Mo respond na gyud ka na nga tawag sa Ginoo, dako kay paghimawa ng Ginoo.